Yung typical na Pilipino na magtitiis ka kahit wala ka na, may maibigay ka lang. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our brand new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, subscribe, and share nyo na rin itong video na ito sa inyong mga friends and relatives para makapag-spread tayo ng love, good vibes, and happiness. Ayan. So for today, meron tayong magandang pag-uusapan, guys. Gustong-gusto ko tong topic na to. Today, pag-uusapan natin ang aming mga naging experience with Filipinos dito sa Canada. Magfo-focus tayo sa mga magagandang katangian ng mga Pilipino sa Canada. So ito po ay based sa aming experience. Hindi naman lahat ay pare-pareho ng traits. May mga taong mas mabubuti, may mga taong mas magaganda. Kumbaga, hindi lahat pantay-pantay ng level ng goodness. Pero syempre, dahil nga spread love tayo, spread positivity, focus muna tayo sa mga magaganda. Ayan. Again, based po ito sa aming experience. Hindi lahat ng tao ay ganito. Number one sa akin ay napaka-hospitable ng mga Pilipino. Magbibigay ako ng example para concrete. Ayan. When we came here in Canada more than 5 years ago, may nakilala kami online, si Tita Weng at saka si Wade. Inopen nila ang doors nila for us. Doon kami nakatira sa kanila for a month. May mga anak din sila sa bahay. So, talagang nakakatuwa na, alam mo yun, yung mag-o-open sila ng door kahit hindi ka naman nila talaga kakilala. Ganun din, nung paglipat namin dito sa Edmonton, tinanggap din kami sa bahay ni Kuya Dennis at ni Ate Fe with whole heart talaga. Talaga namang wala akong masabi dun sa kay Kuya Dennis at kay Ate Fe kasi very welcoming nila. Tapos noon, Hindi tayo kakilala. oo, as in, hindi kami magkakilala. Pinsan lang siya ng kumpare at kumari namin sa PEI. Pero pinatuloy nila kami sa kanilang tahanan. Kasama yung dalawang anak nila. Ang sarap pa nila magluto pareho. Nakaka-inspire. Pagdating natin lechon, di ba? Yes, pagdating namin, nakalitsyon kami. Pagdating namin mula Pilipinas, pabalik dito, nakalitsyon kami. Ganon kalupit si Kuya Dennis tsaka si Ate Fe. Pero yung naisip lang nila na, naku, walang makakain si Joy tsaka si Kiko. Pagdating nila, gabi na sila dadating. Yun lang maisip nila yun ay nakakataba ng puso. Kaya naman talaga, very first na masasabi kong good traits ng Pilipino sa Canada ay very welcoming, very hospitable. Sa akin yung bayanihan. Actually, parang mas makikita mo nga sa mga Pilipino dito yung bayanihan kaysa sa Pilipinas eh. Kasi sila dito, kapag alam nilang may bago, mas gusto nilang ipakita, alam mo yun, na Pilipino kayo, na magtutulungan kayo. Diba? Yung ganon, na parang kapag may kailangang hahakutin. Kapag may kailangang sunduin sa airport, susunduin ng sama-sama. So, nagbigay ng sample si Joy. Sa akin, meron din ako example dyan. Kumbaga, nung pagdating namin, nung paglipat na namin ng apartment, diba? Galing kila Tita Weng. So, syempre, empty yung apartment namin nun, diba? Kung matatandaan nyo sa dating video ni Joy, lahat ng gamit namin doon, libre. Binigay nila sa amin yun. No, ultimo yung plato, kutsara, tinidor. Tapos kapag merong nabalitaan na may sofa na pinamimigay na, nandyan na yung mga Pinoy na kaibigan mo. Ayan, sila Chris, sila Kuya Billy, sila Kuya Bong na hakutin na yan. Sila Kuya Dar, yan. Kung meron pa akong di nabanggit, alam nyo na yun, mahal ko kayo lahat. Ayan, sila DJ Jigs, ganun. So, lahat yan, pagka nalaman nilang kailangan ng magbubuhat, sigurado ka, hindi ka mapapahiya na merong tutulong sa inyo. Kasi nga, andun pa rin yung literal na bayanihan eh. Di ba sa atin yung sa Pilipinas yung binubuhat yung bahay. Dito, ganun pa rin. So, mas ramdam mo ang bayanihan dito sa Canada compared sa Pilipinas. So, next trait for me na maganda sa mga Pilipino dito sa Canada yung pagtutulungan. Pagtutulungan na rin naman yung yung bayanihan. Yeah. Pero itong level ng pagtutulungan na gusto ko ibang level. Kasi pinakita sa amin nung mga una naming nakilala sa Prince Edward Island, sila Kuya Billy, ayan, yung tipong kahit out of way, talagang they'll go out of way to help you. Na may pasok si Kuya Billy, kailangan i-drive, sige, ida-drive. May pasok si Kuya Andrew panggabi, pero wala akong sasakyan pa uwi, sige, susunduin. Yung ganon, kaya
sabi nga ni Kuya Billy lagi ay sharing is caring. Kaya naman, sa kanila ko talaga natutunan na Pay it forward. Pay it forward. So, kung ano yung pinakita namin sa inyo, ganun din yung gagawin nyo sa mga bagong parte. Kaya naman, talaga namang, nung may chance akong bumawi talaga ako. Lahat ng matutulungan kong humanap ng bahay, nanapan ng bahay, lahat ng matutulungan namin maghatid sundo, papunta at mamalengke, mga bago, walang masakyan, kailangan mamalengke. Sige, go, ganun talaga siya. Kaya, ayun, yun talaga yung nakakatuwa na kahit hindi mo kakilala, yung simpleng ride ay napakalaking bagay na, lalo sa mga bagong nagsisimula pa lang na ang hirap kasing mamalengke na ang bit mo 3 plastic o 3 bag ng Walmart at ikaw magbabas. O kaya lalakarin mo pa yung papasok sa inyo dahil yung bus hanggang doon lang sa kanto, yung mga ganun. So, napakalaking bagay talaga yung masasakyan. Kaya naman, may time pa nga na COVID, di ba? Pero sumundo ka pa rin. Sinugal ko yung sarili kong kalusugan para sa ikakagaan ng buhay ng bawat Pilipino, bawat mamamayang Pilipino. Pero kaya naman natin yung naging mindset kasi nga, yun yung pinakita sa amin nung mga Pilipinong dinatnan na namin. Kaya naman talagang sila yung naging influence, sila yung tiningnan namin na, ganito ang Pilipino sa PEI, matulungin. Nabanggit mo lang din yung yung COVID. Meron kaming kakilala na nakilala lang online na dumating sa PI. So chat lang. So sa Charlottetown kami, sa Summerside sila. So para susunduin sila ng mga taga Summerside, bumaba sila muna syempre sa Charlottetown Airport. So wala silang matutuluyan. COVID. That time is COVID, no? So parang ang higpit talaga ng mga security, ganyan. So, dumiretso sila sa bahay. Tapos kami ni Joy, syempre, okay lang yan. Sige, ganyan. Pero syempre, at the back of our mind, medyo may kaba. Kasi wala pa naman kaming vibe nun, di ba? Wala pa kaming vibe nun na parang mas kailangan namin mag-iingat. So, tapos biglang tumawag yung health PI. Oo, hinahanap sila. Yun yung kaputukan talaga ng COVID, natakot din kami. Pero sabi nga namin, sama-sama na to sa hirap at sa ginawa. May isa pang pagkakataon, guys. Nasa work ako. Kasi work from home lang naman ako, guys, diba? So, nasa work ako, hindi matawagan itong mga parating na student sa PEI yung Honorary Properties. So, ang ginawa ko noon, kausap ko sila sa Messenger. Tapos, sinawagan ko dun sa kabilang phone si Honorary Properties. Pinag-uusap ko sila. Sige, mag-usap kayong dalawa. Ganun, pinagharap ko yung dalawang telepono. Madaming mga ganong instances, guys, na yun nga, dahil nga matulungin sila sa amin, kaya naman binabalik namin yung goodness dun sa mga bagong dating din. Ayun, marami kaming nakilala nun, guys. Nung una, sobrang active kami. Kaso lang, nung bandang huli na, medyo hindi na rin kami masyadong nakakatulong kasi nga, buntis ako, di ba, nakunan ako, yung mga ganun. So, hindi na rin kami masyadong nakakapag-reply dun sa mga messages. Dati talaga, aking weekend ay pagre-reply sa mga messages ng mga nagtatanong. Yun. Meron pa ako isa, yung galante. No? Bakit? Yung typical na Pilipino na magtitiis ka kahit wala ka na, may maibigay ka lang. May mga ganun Kunyari na lang, let's say for example sa gas, sa sasakyan, di ba? Yung nasabi mo nga na kahit out of way na, ihahatid mo pa. Mabigat ang gas dito sa Canada, guys. Hindi rin biro yung presyo ng gasolina ng sasakyan dito. Pero kahit na babiyahe ka ng 1 oras, alam mo yung hindi ako tatanggap ng bayad. Alam mo yun, yung gano'n. Susundo ka ng airport, hindi ako tatanggap ng bayad. Tapos, kapag may bago, pinasyal mo na, libre mo pa ng pagkain. True. Di ba? Ay, naalala ko yung unang Maid Marians natin. Di ba? Kuya Billy, Ate Siyang. Di ba? Ganun parang, kaya, yung sinasabi namin, naranasan namin sa ibang tao yun. Kaya, sinishare din namin sa iba. Kunyari, sila tita mo na lang, di ba? Sa Vancouver, di ba? Sila Ninong Jemmy. Pagdating yung namin. Yung jacket namin, bigay ni Tita Bebe. Binili niya kami ng jacket hanggang ngayon. Yung purple na jacket ko yun. Yeah. So, galante yung mga Pilipino dahil alam din nila kung ano yung yung mga kailangan dito. Saka syempre, gusto din nilang makapagbigay saya, di ba? Na maipakita na welcome kayo dito, di ba? Kaya maraming galanting Pilipino. Last na, guys, kasi pang 5 na to. So, 5th trait ng mga Pilipino na maganda dito sa Canada is
masayahin. As in, masayahin talaga. Naaalala ko noon ay Fiona naman kasi ito talaga yung malaking hurricane, di ba? Kaguluhan talaga. Pinakamabigat na hurricane na tinamasa, na natamo, na tumama sa PEI ay si Fiona. Walang kuryente for 9 days. Grabe yun, di ba? 9 days. Walang kuryente for 9 days. Punta kami kay Kuya Billy kasi si Kuya Billy, yung uling niya, hindi na niya pinapatay kasi nga, magsalang ng mainit na tubig, panligo, yung mga ganyan. So, alam mo yung nasa dilim na kaming lahat, tawa pa rin ng tawa. So, talagang yung tawanan pa rin siya. Sobrang masayahin talaga. At saka, yun, kahit may problema, nakangiti pa rin. Mas sineshare ang saya kesa sa bad vibes. Yun talaga. Yung mga kaibigan namin gano'n na pag magkakasama kami, mas pinag-uusapan yung mga masasayang bagay. Although, meron din namang times na kailangan mag-share ng mga sorrows, ng mga problema. Pero most of the time talaga, positive vibes. Yung parang kasi pagod ka na sa trabaho mo, sa buhay, 'di ba? Pagod ka na sa buhay, pero yun, pag magkakasama, talagang may ilulook forward ka. Every weekend, gala kami noon, ganyan. So, meron kaming nilulook forward lagi. So, yun, masayahin talaga. At dahil dyan, i-close na natin tong video. Okay ka na? Okay ka na? Ayan, naka-daddy's era. Ayan. Si Kiko ay nag-aalaga kay Bebe Vibe. So, yun. Thank you so much guys sa pagsama niyo ulit sa amin today. Sana ay natuwa kayo sa mga i-share naming good traits ng mga Filipinos dito sa Canada. Kung meron pa kayong gustong idagdag, kasi nga mabilisan lang to at impromptu nga itong video na ito, kung may gusto kayong i-share sa amin na iba pang magagandang traits ng mga Filipino sa Canada, please comment down below. At syempre, subaybayan nyo yung mga kasunod na video nito. Kasi, hindi lang naman yung magaganda rin ang pag-uusapan natin. Syempre, meron ding mga hindi masyadong maganda. Pailan-ilang hindi masyadong magandang traits ng mga Pilipino dito sa Canada. At pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Kaya naman, hang tight and we'll see you on the next one. Bye!